Magandang araw muli mga bata. Magandang araw din po, ma'am. Okay, bago tayo magsimula, maaari ba kayong tumayo at tayo muna ay mananalangin? Nagpapamunahan ni Allen. Amen. Amen! Maaari na kayong umupo mga bata. Bago natin simulan ang ating aralin, meron muna akong mga alituntunin dito sa ating silid-aralan. Sabay-sabay natin basahin ito mga bata. Una, Bawal ang mga umay. pangalawa, Itaas ang kamay kung gustong magsalita. pangatlo, Makinig sa guro kapag nagsasalita. naintindihan ba mga bata ang ating alituntunin sa silid-aralan? Opo! Okay, mahusay kung ganon. Ngayon naman, dumako tayo sa inihanda kong palaro. Handa na ba kayo? Opo! Okay, meron ako dito ang mga larawan ng mga basura. Ididikit niyo lamang ito kung saan sila kabilang. Naintindihan ba? Opo! Handa na ba kayo? Opo! Okay, itaas lamang ang kamay ng gusto magdikit ng larawan na una. Okay, Althea? Mahusay! Pangalawang larawan. Okay, Joseph? Okay, dito naman sa pangatlo. Pangatlo. Okay, Janelle. Dito naman sa pang-apat. Okay, Kaisan. Dito naman sa pang-lima. Okay, Adrian. Ngayon, natapos na natin ang palaro. Maaari ba kayong tumayo at gawin natin ang galing ko, Kap? Alam niyo na ba yun, mga bata? Oo! Okay, sundan niyo lamang si teacher. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing ko! Okay, maaari na kayong umupo. Ngayon naman, meron akong ipapakita ang mga larawan sa inyo. Tukuyin niyo lamang ito kung ito ay nabubulok o di nabubulok. Unang larawan. Di nabubulok. Tama. Ano to? Di nabubulok. Tama. Pangalawang larawan. Hindi nabubulok. Ano? Hindi nabubulok. Ano ito mga bata? Nabubulok. Tama. Ito ay nabubulok. Pangatlong larawan. Hindi nabubulok. Tama. Pang-apat na larawan. Hindi nabubulok. Mahusay. Pang-5. Di nabubulok. Tama, ito ay di nabubulok. Ngayon naman, meron akong ipapakita sa inyong larawan. Tukuyin niyo lamang kung anong ginagawa ng nasa larawan. Itaas po ang kamay ng gustong sumagot. Nag-iwalay ang basura na nabubulok at hindi nabubulok. Tama, sila po ay naghihiwalay ng mga basura. Ngayon, dahil ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay ang paghihiwalay ng mga basura sa ating tahanan. Alam niyo ba mga bata na may dalawang uri ang paghihiwalay ng basura? Ang nabubulok at ang di nabubulok. Sino ang gustong magbasa ng nabubulok na basura? Okay, Joseph? Ang nabubulok na basura ay tumutukoy sa mga uri ng basura o materials na may kakayahan mabulok o post sa natural na proseso. Okay. Ang nabubulok
nabubulok na basura. Okay, susunod ay ang di nabubulok. Nabubulok. Sino ang gustong magbasa? Okay. Princess. Maaari mo bang lakasan para mabilis yung mga detalye? Ang di nabubulok na basura ay tumutukoy sa mga uri na basura o materyales na hindi naagnas na mapangabagay ng natural na prinsipyo. Ang mga basura ito ay karaniwan naman sa mga material na synthetic o mula sa chemical na hindi madi-compose. Okay, ang mga di nabubulok daw na basura ay ang mga uri ng basura na material na hindi naaagnas ng napakabilis. Ang mga halimbawa nito ay ang gulong ng sasakyan. Ito ay isang halimbawa ng di nabubulok na basura dahil mahirap itong maagnas. Pangalawa naman ay ang plastic bottle o yung mga pinag-iinuman nyo ng mineral water. Alam nyo ba mga bata na may 3R ang basura? Alam nyo na ba yung 3R mga bata? Hindi po. Ito po ay ang reduce, reuse, at recycle. Sino ang gustong magbasa ng reduce? Okay. Janelle. Ito ang unang hakbang sa pagbawas ng basura. Ang layunin nito ay bawasan ang dami ng basura na nalilikha sa pamamagitan ng pagdiwas sa mga hindi kinakailangan na produkto at pagbabawas paggamit ng mga electric o Okay. Ang recycle daw ay ang pagbabawas ng mga bagay o kaya naman ay ang electric o tubig. Halimbawa na lamang ay ang paggamit natin ng kuryente. Maaari nating mabawasan ang paggamit ng kuryente sa pamamagitan ng pag-electric fan. Pwede tayong pumunta sa mga mapunong lugar upang doon magpahangin. At ang halimbawa pa nito ay ang ating, kunwari ngayon, syempre, yung mga parent natin, yung mga magulang natin, bumibili sila ng mga ice cream para pangpalamig. Dahil nga mainit ang panahon. Yung pinaglagyan natin ng ice cream, maaari nating magamit sa paglalagay ng mga tira-tirang pagkain. Naintindihan ba mga bata? Oo. Okay. Okay, dumako naman tayo sa reuse. Sino ang gustong magbasa? Okay, Allen. Sa hakbang na ito, ang mga produkto o material ay ginagamit at muli para sa parehong layunin o iba pang layunin sa halip na itapon. Okay, ang reuse daw ay ang mga produkto o materyales na ginagamit muli para sa parehas na layunin o iba pang layunin. Halimbawa na lamang ay ang mga damit na pinaglumaan. Alam niyo ba mga bata, ang mga damit na pinaglumaan natin ay pwede nating gawing basahan o kaya naman ipamigay natin sa mga bata na nangangailangan. Okay na? Okay, ang pangatlo naman ay ang recycle. Sino ang gustong magbasa? Okay, Adonis. Ang pangatlong hakbang ay ang pagproseso ng mga basura upang makagawa ng bagong produkto sa halip na itapon ito. Okay, alam niyo ba ang recycle ay ang paggawa ulit ng panibagong produkto. Halimbawa na lamang nito ay ang
ating gawing pagtaniman. O yung mga basura natin ng pinagkainin natin ng chichirya, pwede natin siyang gawing unan. Naintindihan ba mga bata? Opo. Okay, magbigay nga kayo ng halimbawa ng nabubulok na basura. Okay, Althea? Balat ng saging. Ano pa? Yung mga nabubulok na basura. Balat na mangga. Okay, balat ng mangga. Sino ba? Hain ng hayop. Okay, tain ng hayop. Magbigay naman kayo ng mga halimbawa ng di nabubulok na basura. Pagulong. Gulong, tama. Princess. Lata, mahusay. Sino ba? Okay. Plastic bottle. Ngayon naman, magbigay naman kayo ng mga recycle na mga gamit na recycle. Mga plastic bottle. Mga plastic bottle, pwede? Plastic. Meron pa ba? Mga tira-tira na plastic. Okay. Ang halimbawa ng mga recycle na ay ang plastic bottle, tama. Ang mga reuse naman na bagay. Mga damit. Damit, pwede. Ano naman ang reuse? Janelle, ito ay ang pagbabawas ng kuryente. Okay, dumako naman. Naintindihan ba mga bata ang paghihiwalay ng basura? Opo. Okay, dumako naman tayo sa ating takda ay activity. Maaari ba kayong maglabas ng inyong malinis na papel at isulat nyo itong ating activity? Okay mga bata, karagdagan lamang. Ang kahalagahan ng wastong paghihiwalay ng basura sa ating tahanan. Malaga ang paghihiwalay ng ating mga basura dahil nakakatulong ito upang mabawasan ang dumi o basura. Pinipigilan din nito ang kontaminasyon ng kapaligiran na maaaring magdulot ng pinsala sa atin o sa ating kalusugan. Naintindihan ba mga bata? Narito ang maaaring sanhi ng mga hindi alam ang paghihiwalay ng basura. Ano ang inyong nakikita mga bata? Basura. Basura sa ilog at sa kanilang tahanan. Okay, maaari na kayong maglabas ng inyong malinis na papel at atin nang gagawin ang ating activity. Meron na ba kayong mga papel, mga bata? Opo. Okay, isulat sapat lang ang letrang N kung tumutukoy ito sa nabubulok na basura at DN naman kung tumutukoy ito sa di nabubulok. Ilagay daw ang N kung tumutukoy ito sa nabubulok.